والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dadako po tayo sa ikalawang yugto ng da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito nga ang paglalantad ng kanyang da'wa. Ang una pong ibinabang aya sa bahaging ito ay ang sinabi ni Allah, wa a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Magbabala ka sa angkan mong mga pinakamalalapit na kaanak. Ito ay sa Asy-Syu'ara number 214. Nasasaad ang talatang ito sa kwento tungkol kay Musa sa pagsisimula ng pagkaprobeta niya hanggang sa paghijra o paglikas niya na kasama ang mga anak ni Israel. Ang kwento sa kaligtasan nila sa Paraon, ang Firaun at mga tao nito, yung mga tauhan ni Firaun, at ang pagkalunod ni Firaun o Paraon at ng mga kasama niya. Ang detalyeng ito ay nagpapahiwatig sa propeta na ilantad ang da'wa upang siya at mga sahaba ay magiging halimbawa sa mga mararanasan nilang pagpapasinungaling o pagpapabulaan sa kanila at pang-uusig sa paglalantad nila ng da'wa, upang mabatid na kaagad nila ang kanilang kalalagyan o kalagayan sa simula pa lamang ng pagpapalaganap ng Islam. Sa bundok ng Safa, umakyat ang propeta sa bundok ng Safa upang ilantad na ang da'wa sa pamamagitan ng nakaugalian ng mga Arab na tatayo sa bundok at mananawagan at sisigaw ng babala. Pagkatapos ay tinawag niya ang bawat tribo ng Quraysh, ya Bani Fihr, ya Bani Ali, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abd Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Nang narinig ng mga tao ang panawagang ito, nagtanungan sila, sino ba ang taong ito? Sino itong nananawagan? Dahil dito, nagbanali ang mga tao na pumunta, at ang hindi makarating ay nagpadala ng sugo upang malaman kung ano ang panawagan, sapagkat alam na nila sa kanilang kaugalian na mayroong mahalagang impormasyon o babala na dapat nilang malaman kapag mayroong nagsisigaw sa bundok ng babala. Nang sila'y nagkatipon, sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ara'aytakum law akhbartukum ana khaylan bilwadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi qalu na'am ma jarrabna alayka illa sidqa qal fa inni nadhiru lakum bana yaday adabun shadid innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al aduwa fantalaqa yaraba'u ahlahu fakhashya ay yasbiquhu faja'ala yahtibu ya sabaha ya sabaha. Ano sa palagay ninyo kung sasabihin ko sa inyo na mayroong mga ngabayo sa likuran ng lambak na lulusob sa inyo? Maniniwala ba kayo sa akin? Sinabi nila, oo, sapagkat wala kaming naranasan sa iyo maliban sa katotohanan. Sinabi niya, tunay na ako ay nagbabala sa inyo ng nalalapit na matinding parusa. Ang kahalintulad ko lamang at kahalintulad ninyo ay kagaya sa isang tao na nakakita ng kalaban at lumakad upang papaghandain ang mga tao sa pangamba na maunahan nila siya, kaya siya ay nanawagan, maghanda kayo, babala, maghanda kayo. Pagkatapos ay nanyahan niya sila sa katotohanan at binalaan sila sa parusa ni Allah. May mga taong ibinukod tangi niya sa
panawagang ito na pinangaralan at gayon din may pangkalahatang inanyayahan niya ang mga tao na nagsasabi, Ya ma'asyara Quraysh, ishataru anfusakum min Allah, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi darra wala naf'a, la ughni ankum min Allahi shay'a. O Quraysh, o mga Quraysh, bilhin ninyo o tubusin ninyo ang inyong mga sarili kay Allah. O tubusin ninyo ang inyong mga sarili kay Allah. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno, sapagkat wala akong anumang magagawa sa inyo kay Allah. O wala akong magagawa sa inyo kung kayo ay parusahan ni Allah. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi darra wala naf'a. O ang Ka'ab bin Lu'ay, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno, sapagkat wala akong anumang magagawa sa inyo kay Allah. Ya Bani Murra bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. O ang Bani Murra bin Ka'ab, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno. Ya ma'asyara Qusay, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi darran wala naf'a. O ang Qusay, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno, sapagkat wala akong anumang magagawa sa inyo kay Allah na pakinabang o pinsala. Ya ma'asyara Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum min Allahi darra wala naf'a, la ughni ankum min Allahi shay'a. O ang Abdi Manaf, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno, sapagkat wala akong anumang magagawa sa inyo kay Allah na pakinabang o pinsala. Wala akong maibigay sa inyo na pakinabang kay Allah. Ya Bani Abdi Shams, anqidhu anfusakum minan nar. O ang ni Abdi Shams, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno. Ya ma'asyara Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darra wala naf'a, la ughni ankum min Allahi shay'a. Saluni min mali ma syi'tum, la amliku lakum min Allahi shay'a. O ang ni Abdul Muttalib, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno, sapagkat wala akong anumang magagawa sa inyo na pakinabang o pinsala. Wala akong maibigay sa inyo na pakinabang kay Allah. Humingi kayo sa akin mula sa yaman na anumang gusto ninyo. Wala akong magagawa para sa inyo kay Allah na anuman. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah shay'a. O Abbas bin Abdul Muttalib, wala akong magagawa para sa iyo kay Allah na anuman. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni anka min Allah shay'a. O Safiya na tiyahin ng sogo ni Allah, wala akong magagawa para sa iyo kay Allah na anuman. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, salini ma syi'ti min mali, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki darran wala naf'a, la ughni anki min Allah shay'a. O Fatima bint Muhammad, humingi ka ng anumang nais mo mula sa yaman ko. Humingi ka ng anumang nais mo mula sa yaman ko. Iligtas mo ang iyong sarili sa impyerno. Wala akong maibibigay sa iyo na pinsala o pakinabang. Wala akong magagawa para sa iyo kay Allah na anuman. Ghayra anna lakum rahiman, saabulluha bibalaliha, ay asiluha hasba haqqiha. Ako ay kamag-anak lamang na ang maibibigay sa inyo ay ang karapatan ng mag-anak. Ito ang lubos-lubosang pangangaral ng propeta at pagbabala sa mga tao. Nilinaw niya sa pinakamalapit na tao sa kanya na ang paniniwala sa mensaheng ito ang tangi na nag-uugnay sa kanila.
Nilinaw din sa mensaheng ito na nalusaw na, pinawalang bisa na ang pagmamalaki sa pagkakamag-anak sa tribo na pinanggalingan na siyang pamantayan ng mga Arab. At karaniwan ito sa lahat ng tao. Sa panahon ng pagdadawa ng propeta, ay alam na ng mga musyrik o mga kuffar na ang pagtanggap ng Islam ay pagtalikod sa pagmamalaki sa angkan at tribong pinagmulan. Lahat ay pantay-pantay sa pananampalatayang Islam, maliban lamang sa takwa. Ito ang paanyaya ng propeta sa Islam sa mga kababayan niya na pinagbawalan sila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinangaralan niya sila na kanilang hangarin ang paraiso at mag-ingat sila sa parusa sa impyerno. Nayanig ang Makkah sa paanyayang ito. Pinagtakhan, nanibago at hindi nila matanggap. Pinaghandaan nilang hadlangan ang pangangaral na ito na yumayanig sa kinaugalian nilang pinamanang kultura sa jahiliya. Subalit, hindi inalintana ng propeta ang paghadlang nilang ito sapagkat siya ay sugong nagmula kay Allah na kailangang magparating ng mensahe kahit nakalabanin pa siya o tanggihan ang paanyaya niya ng lahat ng nilikha at ito ang ginawa niya. Pagkatapos ng babalang ito ay nagsiuwian at naghiwalay ang mga tao ng walang anumang reaksyon maliban kay Abu Lahab na humarap sa propeta ng kasamaan na nagsabi, "Tabban laka sa'iral yawm, alihada jama'tana?" Mapahamak ka nawa sa lahat ng araw. Ito ba ang dahilan ng pagtawag mo sa amin? Dahil dito, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang surah, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Napahamak ang dalawang kamay ni Abu Lahab at napahamak siya. Ito ay sa suratul Masad. Nanatili pang salitang ito na yumayanig sa buong Makkah. Nagpatuloy ang propeta sa pangangaral sa gabit araw, lihim at lantad na hindi mapigilan ng sinuman at hindi mahalaga ng sinuman. Nagpatuloy siya na sinusundan ang mga tao sa kanilang iba't ibang mga pagkakatipon at mga okasyon. At okasyon ng Hajj, inanyayahan niya ang sinumang makatagpo niya, malaya man o alipin, makapangyarihan man o mahina, mahirap man o mayaman, ang lahat para sa kanyang pangangaral ay pareho lamang. Hanggang sa ibinaba ni Allah ang salita niya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Kaya maglantad ka sa ipinag-uutos sa iyo at umayaw ka sa mga musyrik. Suratul Hijr, number 94. Dahil dito isinagawa ng propeta ang lantarang pagdadawa ng Islam sa mga pagkakatipon ng mga musyrik sa kanilang mga kapisanan. Binibigkas niya sa kanila ang aklat ni Allah at sinasabi sa kanila ang kagaya din sa sinasabi ng mga naunang mga sugo sa mga kababayan nila. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allah. Wala na kayong Diyos na iba pa sa Kanya. At sinimula niya ang pagsamba kay Allah sa harap ng kanilang mga mata. Nagdadasal siya sa bakura ng Kaaba sa araw ng lantaran sa harapan ng maraming saksi. Inshallah sa susunod na Sabado, tatalakayin natin ang reaksyon ng mga musyrik o mga kuffar sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.